Dear Dr. Love, hello. How are you? Just call me Maxi, 45 years old, gay, and single. I am an only child, and my loving and caring mother passed away when I was in grade 6. Masakit, super sakit, pero no choice. That's life. Kailangan tanggapin. Although masaya naman ako whenever I'm with my relatives, madalas naman kami na lang ng father ko ang magkasama. No complaints naman. I enjoy being with my dad, lalo na't we get along well. Ako ang kasakasama niya sa check-up, kain sa labas, pasyal, kung saan-saan at kung ano-ano pa. Kahit na super hands-on ako sa father ko, I still find time to spend bonding moments with my high school friends and work at the City Hall. May mga pagkakataon talagang namimiss ko ang mother ko, lalo na sa oras na mag-isa ako sa kwarto at tulog na rin ang father ko. Pero yun nga po, tanggapin ko na lamang na wala na talaga si mama. Kahit na may senti moments ako, I just look at the bright side of life na lamang. And my father is in his twilight years, kaya focus na rin ako sa kanya. Yun lang po, Dr. Love. Gusto ko lang pong i-share ang part ng buhay ko as a gay child living with his father. Salamat po, Dr. Love. Pray, pray, pray. All the best. Maxime ng Tuguegarao City. Maraming salamat sa iyo, Maxime. Aba, dapat nating pasalamatan, Maxime, yung pagkakataon na naunawaan ka ng daddy mo at tanggap ka niya kung ano ang preference mo at anong klase ng buhay meron ka. Alam mo, hindi lahat ng gays ay openly tinatanggap ng mga magulang nila. Although, wala namang magagawa ng ibang tao, di ba? Kundi tanggapin kung ano ang inyong preference. So, sa takbo ng buhay mo ay gusto kong i-congratulate ang iyong mga magulang, Maxime, in the sense that nakapagtanim ng magandang values ang mga magulang mo sa iyo na katunayan sa aming mga magulang, hindi na namin hinahanap sa aming mga anak ang alagaan kami, kapag kami matanda na, kapag kami mahina na, hindi na namin hinahanap yun. Hindi yun bahagi ng inyong tungkulin, no? Hindi bahagi ng tungkulin ng mga anak na alagaan ng mga magulang nilang mga matatanda na. Pero bakit ginagawa yan ng mga anak ng mga dakila katulad nyo? Sapagkat nagtanim ang inyong mga magulang ng magandang values sa inyo. Na bagamat hindi nyo tungkulin, kayo ay tumatanaw ng pagmamahal, gumaganti ng pagmamahal sa pagmamahal na ipinakita at ipinadama ng inyong mga magulang sa inyo magmula nung kayo bata hanggang sa ngayon. It is not your responsibility. Pero dito sa ating bansa, ito yung tinatawag nating pagtanaw ng utang na loob. And I'm very, very happy na may mga anak na katulad mo na sa panahon ng, sabi mo nga, twilight years of your dad, ay nandyan ka para umalalay sa kanya. Hindi mo lang alam kung ano ang ligaya ng isang magulang na katulad ko, na hindi man namin nasasabi sa inyo ang kaligayahan at pasasalamat namin sa inyong pagbibigay ng panahon para alagaan kami or tingnan ang aming mga pangailangan or just the mere fact na nandyan ka lamang at nakabantay, nandyan sa tabi namin, makasama namin na kumain sa labas, mamasyal, napakalaking bagay yun sa isang magulang. At yan ay nangyayari lamang kapag ang isang magulang ay nakapagtanim ng mabuting values sa kanyang mga anak.
and I am very proud of you, Maxine. Sana ipagpatuloy mo. At normal na malungkot tayo kapag naaalala natin ang ating mga magulang na pumanaw na. Dahil nag-iwan sila ng magagandang alaala, memories, kasama natin nung nabubuhay sila. Ganun pa man, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga kaluluwa ng ating mga magulang kung sakaling sila'y pumanaw na. At kung mayroon pa kayong magulang na nabubuhay pa, napakaganda ng ginagawa ni Maxine sa kanyang ama na makasama man lamang at masiguro na maibigay sa kanyang ama ang bagay na kakailanganin niya sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Congratulations, Maxine. At sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.